Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ng madaling araw. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Pronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Pronti ngayong araw ng Lunes, February 9, 2026. Sa ating headlines, investigasyon sa posibleng pananagutan ni PBBM sa flood control projects bubuhayin sa Senate Blue Ribbon o ng Senate Blue Ribbon Committee. Balitang Pronti. Senador Marcoleta inimbitahan ng Philippine Coast Guard na magtungo sa Kalayaan Islands. Balitang Pronti. Mary Jane Veloso muling nanawagan para sa kanyang kalayaan. Balitang Pronti. Taas presyo sa petrolyo na mumurong ipatupad bukas. Balitang Pronti. Gambling tycoon Charlie Atong ang wala sa Cambodia. Manhunt ng PNP nagpapatuloy. Balitang Pronti. 7 kandidato naghain po ng COC o Certificate of Candidacy bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Antipolo City. Balitang Pronti. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Pronti. Bubuksan muli ng Senate Blue Ribbon Committee ang isyugnay na posibleng pananagutan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng katiwalian sa flood control projects. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, magpupulong ngayong araw ang majority bloc upang talakayin kung paano haharapin ang isyu ng posibleng pagkakadawit ng Pangulo. Dagdag nito, sa ngayon ay walang direkta pang ebidensya na nag-uugnay kay Pangulong Marcos sa bribery o kapabayaan dahil sa ang Pangulo ang pumirma lamang sa General Appropriations Act na ginawa ng Kongreso. Gate ng Senador, work in progress pa rin ang investigasyon ukol rito. Samantala, kinumpirma rin ni Lacson na posibleng amyendahan ng draft report na nagre-rekomenda ng kasong plunder at malversation laban sa ilang senadora. Gayunman, sinabi niya na mananatili ang rekomendasyon laban kina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada dahil nasa advanced stage na ang kanilang kaso at may mga ebidensyang tumutugma sa sinasabing kickback amounts base sa ledger ng dating DPWH official. Ayon pa kay Lacson, nasa panganib pa rin ang committee report kung hindi ito makakakuha ng 11 pirma, kabilang na po ang kahit isa mula sa minority bloc.
Balitang Promdi. Ipagpapatuloy naman ng House Committee on Justice ang deliberasyon sa mga naibasura ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Ito'y bago tuluyang bumuo ng committee report na isusumite sa plenaryo para sa botohan. Bagamat idineklarang sufficient in form ang dalawang reklamo, ngunit insufficient in substance naman ang mga ito. Git ng mga mambabatas, nakabatay lamang ang mga reklamo sa mga news articles, haka-haka at hindi beripikadong alegasyon, kaya pat na ebidensya at batayan upang umusa dito sa full impeachment hearing. Oras na may sumite ang ulat sa plenaryo, kinakailangan naman na umabot sa 107 o 1/3 ng boto ng House ang pumabor upang maisulong ang impeachment at maipadala ito sa Senado para sa paglilitis. Balitang Promdi. Samantala, puntahan muna natin mga balita mula sa probinsya. Unahin natin balita mula sa Pangasinan. 2 tulak ng illegal na droga sa Dagupan City arestado sa buy-bust operation. Ibalita mo yan, RH38 Freddy Fajardo. Nasa kustodiya ngayon ng Dagupan City Police Station ang 2 tulak ng iligal na droga matapos silang masakote sa buy-bust operation ng PNP. Batay sa ulat ni OIC Police City Director Colonel Arnold Solomon, nagsagawa ng operasyon alas 6:15 ng umaga kahapon sa Barangay Mayumbo sa siyudad ng kanyang mga tauhan sa City Drug Enforcement Unit, katuwang ang City Intelligence Unit at PDG SUU-1 in coordination with PDEA Region 1. Isang nagpanggap na buyer gamit ang mark money nakabili sa mga suspek na isang taga-barangay Maluwod, Dagupan City at isang taga-barangay Anulid, Mangaldan, Pangasinan, kapwa na sustong kulang ng isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang sabon na may timbang na 2 gramo na may street drug price na 34,400 pesos at agad silang inaresto. Nakumpiska sa mga suspek ang mark money ginamit sa operasyon, cellphone at kanilang motorsiklong gamit sa illegal na gawain. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ngayon ng mga suspek. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, sa iba pa nating mga balita, inimbitahan naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, si Senador Rodante Marcoleta, na sumama sa isang Maritime Domain Awareness Flight sa ibabaw ng Kalayaan Island Group. Sa isang post sa X, sinabi po ni Tariela na handa siyang ayusin ang naturang flight at personal na makasama sa operasyon kasunod ng kontrobersiya sa mga pahayag ni Marcoleta tungkol sa status ng Kalayaan Island Group. Ayon kay Tariela, dapat ay bigyan ng pagkakataon ang senador at ikatutuwa rin ng mga residente ng Pag-asa Island ang posibilidad ng kanyang pagbisita. Nag-ugat ang imbitasyon matapos ang pahayag ni Marcoleta sa Commission on Appointments hearing para sa mga AFP generals na ikonsidera ang pag-give up sa Kalayaan Island Group dahil ilan sa mga features nito ay lagpas sa 200 nautical miles sa exclusive economic zone ng bansa. Depensa naman ni Marcoleta, mali umano ang pagkakaintindi sa kanya at ito'y kaugnay lamang ng technical na requirements para sa pagpaparehistro ng West Philippine Sea sa International Hydrographic Organization. Kung kayo ho ang tatanungin, matapos nung mga nakalipas na araw, magugunit ang nagiging mainit ang usapin ho dyan sa West Philippine Sea. Makaraan ho na magtalo din ang mga senador. Kaugnay pa rin ang West Philippine Sea kung saan ay kini-question ni Senador Marcoleta yung coordinates. Wala daw nga pong coordinates yung 200 nautical miles ng ECC ng Pilipinas. Magugunita din po na sinabi din ng Senate President Vicente Sotto III, bakit meron din bang coordinates ang
9-dash line o 10-dash line ng China. Kung tutuusin daw ho mas malinaw pa rin yung ruling kung saan ay sinasabing atin ho yung West Philippine Sea, kabilang na po yung Kalayaan Group of Island. Kung kayo ho ang tatanungin, sa palagay nyo ho ba'y dapat nga kaya na si Senador Marcoleta ay sumama kay Philippine Coast Guard Commodore Tariela dyan sa Kalayaan Island upang magsagawa ng awareness flight doon sa naturang isla. Balitang Bromby! Alas 3:17 ng umaga, nagbabala naman si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa posibilidad na may homegrown traitors o mga Pinoy na nasa loob mismo ng gobyerno na maaaring ginagamit ng mga dayuhan para maimpluwensyahan ang mga naratibo ng Pilipinas. Paliwanag ni Lacson, mas epektibo umano sa mga foreign powers ang tinatawag na recruitment in place kung saan ay nire-recruit na lamang ang mga taong nasa loob ng target na bansa sa halip na magpadala pa ng deep penetration agents na nangangailangan ng mas mahabang training at cover building. Ahayag ito ni Lacson ang tanungin kung may tuturing bang traidor ang ilang opisyal at social media personalities na umano'y inuulit ang propaganda ng Beijing tungkol sa West Philippine Sea. Ayon kay Senador Lacson, madaling target ang mga ganitong tao dahil handa umanong ipagkanulo ang bansa kapalit ng personal na pakinabang o interes. Dagdag pa ni Lacson, posible ring makapasok ang ganitong uri ng infiltration kahit sa matataas na opisyal ng gobyerno. Gayunman, nilinaw ni Lacson, hindi siya direktang nag-aakusa ng sinuman, partikular na sa mga opisyal ng mataas na kapulungan ng Kongreso o mga senador na tinatawag po ng ilan na senador. Balitang Bromby! Alas 3:19 po ng umaga, sa pagbabalik natin sa mga balita mula sa probinsya, puntahan natin ang Central Luzon. Dako tayo sa Bataan. Most wanted sa kasong acts of lasciviousness, arestado daw po sa bayan ng Orion. Ibalita mo yan, RH37, Danny Kumilang. Arestado ng Orion Municipal Police Station at 2nd Provincial Mobile Force Company PMFC at ng Bataan Provincial Police Office ang isang 45 taong gulang na itinuturing na most wanted person na naaresto ito nitong Pebrero 6, 2026 bandang alas 7:10 ng gabi sa Barangay Daang Pari, Orion, Bataan. Ang pag-aresto sa suspect ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Family Court, Branch 2, Balanga City dahil sa kasong Acts of Lasciviousness ng Republic Act 7610 na may inirekomendang piyansa na 200,000 piso. Pinangunahan ang operasyon ng Orion Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Isagani Borja sa ilalim ng direktang supervision ni Police Major Magtaib M. Jalman, Chief of Police ng Orion Municipal Police Station. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng Orion Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at ngayong araw ng Lunes ay nakatakda itong ipresenta sa korte na naglabas ng warrant of arrest. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Samantala, nanawagan naman si Senador Erwin Tulfo, chairman ng Committee on Foreign Relations, sa mga kapwa senador na pabilisin na ang pagpasa ng Senate Bill 1625 o West Philippine Sea Education Act. Ayon kay Tulfo, layunin ng panukala na isama sa curriculum ang basic at higher education ang mga pag-aaral po sa West Philippine Sea at iba pang teritoryo ng bansa. Ito'y para mapalawak pa ang kaalaman ng mga Pilipino ukol sa soberenya ng Pilipinas.
Giit po ni Tulfo, marami pa rin na mga Pilipino ang kulang sa impormasyon tungkol sa West Philippine Sea, kaya dapat itong gawing bahagi na ng sistema ng edukasyon. Sa ilalim ng panukala, gagamitin sa mga aralin ang internationally recognized facts, mga desisyon ng Korte Suprema at mga kaugnay na batas tungkol sa West Philippine Sea o WPS. Magtutulungan naman sa pagbuo ng learning materials at mga pagsasanay ang DepEd, CHED, NAMRIA, NSC, DFA at iba pang ahensya ng gobyerno, habang sasanayin naman ang mga guro sa pagtuturo sa West Philippine Sea Education. Binanggit din ni Tulfo na mahalaga ang papel ng media sa pagpapalaganap ng impormasyon ukol sa maritime rights at laban sa disinformation. Hinikayat din ng panukalang batas hinihikayat po ng naturang panukalang batas sa mga state universities and colleges na paigtingin ang pananaliksik sa maritime security, coastal communities at iba pang usapin na may kaugnay sa karagatan na sakop ng Pilipinas. Balitang Prompty. Kung kayo ho ang tatanungin, siguro naman pabor din ho ba kayo dito sa mungkahi ni Senator Erwin Tulfo? Dapat nga ba talaga at napapanahon na upang isama na sa curriculum ng ating basic education at ng higher education itong issue ng West Philippine Sea at pag-aaral sa West Philippine Sea? Para naman siguro magkaroon pa ng lalong awareness. Alin-alin ba ang teritoryo ho ng ating bansa? Ano bang mga isla ang sakop nito at hanggang saan? Alas 3:23 na po ng umaga. Balikan natin ang mga report mula sa probinsya. Balita mula sa Negros Occidental, 9 na taong gulang na bata, patay naman. 2 pang kritikal matapos ang insidente kung saan ay pinagpapalo ng bato ang mga biktima sa lungsod po ng Silay, Negros Occidental. Go ahead, RH46, Rex Cantong. Patay ang 9 na taong gulang na bata habang kritikal ang kanyang mga kapatid matapos pinagpalo ng bato sa kanilang ulo ng hindi pa nakilalang sospek sa Hacienda Badyang, Barangay E. Lopez, lungsod ng Silay, Negros Occidental. Ayon kay Joel R.C., punong barangay ng Barangay E. Lopez, mula sa lungsod ng Bacolod ang ama ng nagtatrabaho habang ang kanilang ina naman ang nagtatrabaho bilang isang OFWs. Dagdag pa ni RC, iniwan lamang ng kanilang ama ang kanyang mga anak, subalit naabutan na lamang na duguan na ang mga biktima. Ang mga biktima ay isang 14 anyos na babae at 9 na taong gulang na batang babae at patay naman ng 4 na taong gulang na batang lalaki. Sa ngayon, nagbigay na ng pabuya na makipagbigay ng impormasyon sa nasabing krimen si 3rd District Congressman Javi Benitez at Silay City Mayor Judith Gallego. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, iginit naman ni Dr. Jose Antonio Goycha, Chairman Emeritus ng 4 na civic organization, na hindi dapat na nananahimik ang Pilipinas sa harap po ng mga pahayag na nagpapahina sa legal na posisyon ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay Goycha, mga pag-atake laban sa Philippine Coast Guard at sa Armed Forces of the Philippines ay hindi dapat na pinalalagpas dahil ang pagpapahina sa mga institusyong nagtatanggol sa Republika ay maituturing na anyo ng pagsuko. Binigyan din po ni Goycha na malinaw ang batayan ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations o UNCLOS at ang 26 arbitral ruling na nagbabasura sa 9-dash line o 10-dash line claim ng China.
Dinuligsari ni Goy Chang ilang opisyal at personalidad na patuloy umanong nagdududa sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, partikular na ho si Senador Rodante Marcoleta, dahil maaari itong magamit sa disinformation at propaganda. Dagdag pa niya, walang legal na basihan ang pag-angkin ng China sa Palawan at hindi kailanman naging bahagi ng kanilang teritoryo ang naturang isla. Pahayag ni Goycha, ang pagtatanggol sa soberenya ay hindi pagiging agresibo kundi isang tungkulin at pagmamahal sa bayan. Giit niya, walang isusukong teritoryo at hindi dapat na ipinagpapalit ang soberenya ng Pilipinas. Balitang Bromdy! Sa iba pa nating mga balita, muli naman nanawagan si Mary Jane Veloso ng tulong at panalangin para sa kanyang agarang paglaya upang makapiling na ang kanyang pamilya at mga anak. Sa liham na ibinahagi ng Migrante International, sinabi ni Veloso na nananatili pa rin siyang nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, 1 taon matapos siyang maibalik sa Pilipinas mula sa Indonesia. Giit ni Mary Jane sa sulat na wala siyang kasalanan at patuloy ang kanyang paghihintay ng hustisya. Ibinahagi rin niya ang hirap na pinagdaraanan ng kanyang mga magulang na kailangang bumiyahe pa umano ng 8 hanggang sa 10 oras mula sa Nueva Ecija upang madalaw lamang siya. Hindi naman nakalimutang magpasalamat ni Mary Jane sa mga patuloy na nagpapakita ng malasakit at suporta para sa kanya at sa kanyang pamilya. Matatandang nahaharap si Veloso sa parusang death row matapos na mahatulang guilty sa kasong drug trafficking sa Indonesia noong 2010. Naibalik na sa bansa noong 2024 si Veloso matapos ng kasunduan ng Pilipinas at Indonesia para sa kanyang repatriation. Balitang Bromdy! Samantala, balita naman mula sa Western Visayas, tinuturing daw po na supplier ng illegal na droga sa Iloilo nahuli sa drug buy bust operation sa Pasay City. 3.5 milyong pisong halaga po ng suspected shabu ang nakumpiska. Ibalita mo yan, RH Correspondent Jocelyn Maki ng Action Radio Iloilo. Nakuhanan ng 3.5 milyon na halaga ng suspected shabu ang 2 tinuturing na supplier ng iligal na droga sa lalawigan ng Iloilo. Nahuli sa operasyon sa barangay Agdahon, Pasay City, sina alias Dan, 60 anyos na nasa watchlist ng Provincial Drug Enforcement Unit at kasama na si alias Joe, 54 anyos. Na-recover ng PDEU ang mahigit kalahating kilo ng suspected shabu sa mga subject. Sinabi ni PDEU Head Police Major Dajo de Lima na 2021 nang mag-umpisa sa pagtutulak ng illegal drugs si Dan at ngayon lang nahuli dahil palagi itong nakakataka sa mga otoridad. Napag-alaman na sa lalawigan ng Capiz kumukuha ng supply si Dan at sinusupply niya rin ito sa 3rd at 4th District sa lalawigan ng Iloilo ayon pa kay Major de Lima. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maki para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromdy! Maraming salamat, Jocelyn Maki. Inihayag naman ng Cambodia's Ministry of Foreign Affairs ang international cooperation na wala sa kanilang bansa ang puganteng gambling tycoon na si Charlie Atong Ang. Nagpasalamat naman ang Philippine National Police sa assistance at kooperasyon ng Cambodia matapos tumugon sa kanilang hiling na beripikasyon. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nangangahulugan lamang ito ng matibay na alyansa ng dalawang bansa. Samantala, inihayag din ni Nartates na nagpapatuloy pa rin ang manhunt kay Ang na may patong sa ulo na 10 milyong piso. Magugunit ang ilang property na ni Ang sinalakay ng PNP at ng National Bureau of Investigation, ngunit hindi pa rin ito natatagpuan. Si Ang ay nahaharap sa kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention matapos na iturong mastermind sa mga nawawalang sabungero. Balitang Bromdy! Harapin mo kami sa mga ginawa mo. Yan naman po ang sigaw ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero nang umapela kay Charlie Atong Ang na harapin na ang kanyang kaso. Isa ring panawagan na ituloy po ang proseso para mapanagot ang mga taong may kasalanan. Una nang itinanggi ng bansang Cambodia na nasa kanilang bansa si Ang matapos ang ulat na naroroon ang pinaghahanap na pugante at negosyante.
Magugunitang naharap nga po si Ang sa patong-patong na kaso. Habang nagalok na rin ang PNP na 10 milyong piso sa mga otoridad at sa mga mamamayan o kung sino man po ang may nalalaman para sa ikadaraki po na itinuturing na number 1 most wanted ngayon sa Pilipinas. Balikan natin mga balita naman mula sa balita muna sa Eastern Visayas. Halos kalahating milyong piso ng halaga po na shabu na kumpiska ng PNP sa isang HVI o high value individual at isa pang tulak ng shabu sa bayan ng Palo, Leyte. Ibalita mo yan na RH32 Jimmy Angay-Angay. Isang high-value target at isang tulak ng illegal na droga sa bayan ng Palo, Leyte na aresto ng kapulisan. Kinilala na Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy ang suspects na alias Igos, 45 anyos, high-value individual at alias Maning, 26 anyos, street level individual, kapwa office vendors at residente ng Barangay Buri, Palo, Leyte. Ang operasyon sinagawa ng Provincial Drug Enforcement Unit, Leyte Police Provincial Office Palo PNP, Provincial Intelligence Unit, Police Drug Enforcement Group sa koordinasyon ng PDEA. Nabilhan at kumpiskahan ng mga sospek na halos kalahating milyong pisong halaga ng shabu na may bigat na 72.4 gramo. Sa kasalukuyan ng mga sospek na harap na sa kaso sa pagbibenta at posisyon ng illegal na droga. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, 7 kandidato ang naghain ng Certificate of Candidacy o COC para sa March 14 special election sa 2nd District ng Antipolo City. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, natapos ang filing ng COC noong Sabado para sa posisyon na nabakante matapos na pumanaw si Representative Romeo Acopa noong Disyembre. Kabilang po sa mga naghain ng COC ay sina Dandin Infante, Reden Liaga, Lorenzo Juan Sumulong III, Maria Trinidad Cafirma, Philip Conrad Acopa, Nathaniel Lobigas at Irvin Paulo Tapales. Pinaalalahanan naman ni Garcia ang mga kandidato na iwasan ng premature campaigning dahil magsisimula pa lamang ang official campaign period sa February 12 at bawal ang pangangampanya mula February 7 hanggang 11. Nagbabala rin ng COMELEC laban sa vote buying, paggamit ng public funds at iba pang pang-aabuso sa kapangyarihan. Naglaan din ng COMELEC ng mahigit sa 6 na milyong piso para sa pag-imprenta ng mahigit sa 300,000 balota. Balitang Promdi. Mababaklas lamang ng Philippine National Police ang mga political billboard kung saklaw ito ng kanilang nasasakupan. Ginawa po ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang paglilinaw matapos na ipag-utos ang ban at pagtanggal ng mga politically branded signages sa mga lugar na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng pambansang pulisya. Ito ay ang police station, camp offices at iba pang mga PNP facilities sa buong bansa. Paliwanag ni Nartates, layunin nito na mapanatili ang political neutrality, professionalism at prinsipyo na ang public service ay hindi mababahira ng politika. Kasama sa direktiba ni Nartates na alisin ang mga signage at materials na nakalagay ang pangalan at mukha ng mga opisyal ng gobyerno sa mga proyekto ng pamahalaan na nasa kani-kanilang area of responsibility. Samantala, puntahan muna natin balita sa Northern Samar. Pinaghihinala ang shabu na kumpiska po ng otoridad sa search warrant operation sa bayan ng San Isidro, Northern Samar. Karpentero na isang drug personality arestado. Ibalita mo yan, RH34 Jane Galit Bantayan. Nasabat ng mga pulis isang search warrant operation sa bayan ng San Isidro ang illegal na droga dahil ng pagkakatimbog ng isang drug personality.
Ang operasyon inilunsan ng San Isidro Police kasama ang Northern Samar Provincial Intelligence Unit at Northern Samar Provincial Drug Enforcement Unit. Ang nasabing operasyon naganap sa Purok 3, Barangay Benavista na naturang bayan. Ang naarestong drug personality ay kinilala sa kanyang alias na si Unong, 49 na taong gulang, isa itong karpentero at residente na naturang barangay. Sa isinagawang paghahalughog na kumpiska ng otoridad ang 1.7 na pinaghihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 11,000 pesos kasama sa mga nakumpiska ang iba't ibang drug paraphernalias. Ang lahat ng mga nakuhang ebidensya ay maayos na minarkahan at isinailalim sa inventaryo sa mismong lugar ng operasyon. Ipinaalam sa nasabing drug personality ang kanyang mga karapatang konstitusyonal at ito ay dinala sa San Isidro Municipal Police Station kasama ang mga nakumpiskang ebidensya. Samantala, gumamit naman ang operating unit ng alternative recording device sa isinagawang operasyon alinsunod sa mga guidelines o alintuntunin ng Korte Suprema. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Pantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:37 na po ng umaga. Bad news sa mga motorista. Taliwas po sa inaasahan natin na dagdag bawas sa presyo ng petrolyo. Asahan po bukas ang taas presyo ng mga produktong petrolyo. Sa pagtaya po ng oil industry sources, posibleng tumaas pa ng 80 centavos hanggang sa piso ang kada litro ng diesel, habang 40 centavos naman hanggang sa 60 centavos sa kada litro ng gasolina. Nasa 40 centavos hanggang 60 centavos naman ang dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Bukas, araw ng Martes, karaniwang ipinatutupad ho ang oil price adjustment, ngunit mamaya o ngayong araw po na ito ng Lunes, natin malalaman ang final oil price adjustments sa anunsyo po ng mga oil company. Balitang Prompty. Matapos naman ng isang linggong masusing paghahanap sa narecover ng pulisya noong Biyernes ng gabi na baril na umano'y ginamit daw po ng pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molenido. Ang kalibre 45 baril ay natagpuan po sa loob ng bahay ng ina ng pangunahing suspect na si Christian Panganiban sa Barangay Kaligayahan, Quezon City. Ayon sa pulisya, ang kapatid ni Christian na si Jacinto Panganiban ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng baril. Matatandaan na si Molenido at ang kanyang 8 taong gulang na anak na si John Ismael ay pinatay sa bahay ni Panganiban sa Barangay San Agustin, Quezon City noong January 16. Ibinunyag naman ng vlogger na si Diwata na siya ay naarestong muli dahil naman sa non-compliance ng negosyo ng kanyang paresan. Sa isang video, ibinahagi ni Diwata o Deo Harito Balbuena sa tunay na buhay na siya ay nakulong at nakalabas makaraang magpiyansa ng 60,000 pesos. Kiniwestiyon ng vlogger kung bakit bigla na lamang umano siyang sinilbihan ng warrant of arrest at hindi man lang nakatanggap ng subpina. Una nang inaresto si Diwata noong 2024 dahil sa slight physical injury sa isang construction worker sa Pasay City. Balitang Prompty. Itong si Diwata, lagi na lang naaaresto dito sa kanyang negosyo. Ang tanong dyan, yan ba ay talagang totoo kaya yung sinasabi ni Diwata na siya ay kumbaga ay mainit lamang dahil siya ay matagumpay sa kanyang negosyo, o baka naman talagang may mga paglabag o may mga hindi siya nasusunod sa batas sa pagnenegosyo. Kaya lagi siyang kumbaga ay nasisita, na aresto doon sa kanyang negosyo. Dahil lagi naman itong nagiging issue sa kanya, di ba? Non-compliance sa negosyong paresan. Dati sinasabi walang permit doon sa kanyang pinagpepwestohan. Ngayon non-compliance ulit, ngunit hindi naman binanggit kung anong dahilan. Hindi kaya permit na naman.
anyway, kung ano man yan, sana maitama kung ano man yung mali o pagkukulang sa negosyo. Kasi kung gusto din namang magbago ng tao at saka boom yung negosyo niya, maganda yan. Basta't nasusunod at walang nalalabag na batas. Yung batas na legal hindi yung under the table na batas. Alas 3:41 na po ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, alas 3:41 na po ng umaga. Puntahan naman natin balita sa Davao. Ang Davao de Oro Police Provincial Office pasok daw po sa top performer sa Davao Region matapos umani ng mga parangal sa anti-crime operations. Jun Suter ng Action Radio Davao sa detalye. Kinilala ang Davao Oriental Police Provincial Office o DOPPO bilang isa sa mga nangungunang police unit sa Davao Region dahil sa husay nito sa papapatupad ng batas noong Enero 2026 sa Command Conference na ginanap sa Camp Kitin Merecido sa Davao City at pinangunahan ni PR11 Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete. Personal na dumalo si DOPPO Provincial Director Police Colonel Richie Bucol kung saan opisyal na inihayag ang mga tagumpay ng kanilang unit. Nanguna ang DOPPO sa pinakamaraming kasong naisampa laban sa illegal gambling kasama ang DCPO at sa mga operasyon kontra loose firearms. Pumapangalawa naman ito sa kampanya laban sa illegal na droga sa buong rehiyon. Ayon sa kapulisan, refleksyon ito na pinaigting na operasyon at mahigpit na koordinasyon ng mga kapulisan sa Davao Oriental laban sa kriminalidad. Tiniyak ng DOPPO na magpapatuloy ang kanilang agresibong kampanya upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng mamamayan sa lalawigan. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby. Samantala, binaha ang ilang lugar sa mga lalawigan ng Quezon at Camarines Norte kahapon na araw po ng linggo dahil sa pag-iral ng shear line. Ilang kalsadang hindi madaanan at maraming lugar din ang lubog sa baha lalo na sa Tagkawayan na Quezon habang malaking puno naman ang nabuwal sa Old Zigzag Road, Sitio Amao, Silangang Malikboy sa Pagbilao. Sa Camarines Norte naman hanggang abot leeg po ang baha na naranasan sa mga barangay. Kabilang ho ang barangay Tuwaka sa Basud, dahilan para po ilika sa mga residente sa lugar. Binahari na sitio Namukanan sa bayan ng Labo, dahilan para hindi madaanan ang Maharlika Highway. Una nang nagbabala ang DOST Pag-asa na asahan po ang kalat-kalat ng mga pag-ulan at thunderstorm sa ilang bahagi ng Luzon, dulot na shear line at ng amihan. Suspendido naman ang pasok sa mga paaralan at sa gobyerno dahil sa patuloy po na pag-ulan dulot ng shear line. Ito po'y sa mga piling lugar lamang Ngayong araw na ito, February 9, 2026, araw po ng Lunes. Kabilang ho sa nag-anunsyo na ng walang pasok ay ang sa Camarines Norte ay ang sa bayan po ng Daet, Mercedes, Labo, Santa Elena, Paracale, San Vicente, Talisay, Vinson, San Lorenzo, Ruiz at Jose Panganiban. Gayon din sa bayan ng Baras, Caramoran, Pandan, Panganiban at Viga sa Catanduanes. Gayon din ho ang lalawigan ng Albay, wala rin hong pasok ngayong araw na ito, February 9, dahil pa rin sa ulan at sama ng panahon na dulot ho ng shear line. Balitang Bromby. Asahan naman na bababa na ang presyo ng galunggong kada kilo simula po sa susunod na buwan. Yan po'y dahil sa magsisimula na muli ang pangingisda kaugnay ng pagtatapos ng closed fishing season. Ayon sa Association of Fresh Fish Traders of the Philippines Incorporated, mula sa kasalukuyang 400 pesos kada kilo, tinatayang babagsak sa kalahati nito ang presyo kada kilo ng galunggong pagsapit po ng buwan ng Marso. Ayon kay John Santos, presidente ng samahan
Dahil konti ang supply ng galunggong sa ngayon, ito po ang dahilan kaya mataas ang presyo ng galunggong. Matatandaan sa Joint Administrative Order ng Department of Agriculture at Department of Interior and Local Government, ang closed fishing season ay ipinatutupad mula November 1 hanggang January 31 kada taon. Ito ay para makapangitlog ang mga galunggong at mapadami po ang kanilang produksyon. Sa close ng closed fishing season, ang Northern Palawan mula West Philippine Sea hanggang sa North Sulu Sea. Balitang Promdi. At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho'y dadako na sa ating batian at talakayan. Isang magandang umaga po ang ating pagbati. Happy Monday po sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok sa ating programa. Ito po ang Balitang Promdi. Kumusta na po kayong lahat? Today nga po, kagaya po ng aking sinabi, ay araw ng Lunes, February 9, 2026. At dahil 5 araw na lang bago ang Valentine's Day, syempre, ang ating kwentuhan ay pag-ibig. Noong nakalipas na linggo, pinag-usapan natin ang mga pamamaraan na pwedeng gawin ng isang taong may gustong ligawan o may nililigawan o may kumbaga ay target na maging girlfriend. So, ngayon naman, syempre, do sa mga naliligaw, nagpaparamdam, alamin naman natin, paano nga ba malalaman kung ikaw may puntos o may pag-asa sa iyong nililigawan o nagugustuhan? Ito daw po yung ilan sa mga signs na pwede nyong tingnan, ha? Tingnan nyo rin doon sa mga may asawa na tsaka yung boyfriend, girlfriend. Ganito rin ba kayo noong kayo ho ay nagliligawan pa? Ano nga ba yung mga senyales na gusto ka rin ng iyong nililigawan? Unang-una, syempre, dapat hindi kanya iniiwasan. Yun po ang unang-una. Kasi kung ayaw sa'yo ng isang babae, for sure, iiwasan kanya to the maximum level. Malalaman mo naman yan kapag pinakiramdaman mo at kapag lumalapit ka sa kanya pero di siya lumalayo o umiiwas. Pero ramdam mo, kahit minsan kasi yung ibang babae, sa una, papayagan naman ligaw kahit wala naman talaga pag-asa. Pero alam mong naiilang siya sa'yo, for sure, alam mo yan. Number 2, kapag ka siya ay hindi ka pa binabasted. O kaya naman, di ba, meron pagka nanligaw tayo, kapag tinanong mo, pwede ka bang ligawan, ang sinagot agad sa'yo ay hindi. Ibig sabihin, busted ka na agad, natawa tuloy yung pare ko. Kapag ka sinabi sa'yo na hindi, ibig sabihin, talagang wala kang pag-asa, tanggapin mo na lang. Meron namang iba na tagal-tagal pa ng kaunti, pero for sure, hindi rin tatagal ang panliligaw hanggang sa ikaw na lang ay babaste din. Mga babae daw po kasi ganun kapag kaayaw sa isang lalaki, sinasabi kaagad ng iba, ng karamihan sa kanila, kung wala siya pag-asa para hindi na umasa. Pero kapag kayo ay hindi binasted at kapag ka napansin mong tuwan-tuwa pa siya sa mga ligaw moves mo, aba nako, may possibility talaga na maging kayo. Number 3, dapat mong mapansin na may pakialam ba kaya sa iyo ang iyong nililigawan o yung iyong pinagpaparamdaman. Kapag po nalaman niyang ikaw ay may sakit o ikaw ay nasa, kumbaga, problemado o anumang nararamdaman mo o kaya ay nakakunot ang iyong noo,
tatanungin niya sa'yo kapag ka nagkita kayo o nagkausap kayo kung okay ka lang, o kaya sa chat, o kaya sa text, okay ka lang? Ayos ka lang ba? O ano nangyari sa'yo? Kumain ka na ba? Kumusta ang work? Mag-text ka kapag ka nakauwi ka na sa bahay. Maraming mga katanungan na po pwedeng konektado po sa pagiging concern. Mapapansin mo rin po yan sa isang babae kapag ikaw ay may pag-asa sa kanya. Kapag niyaya mo ng date ang iyong nililigawan o kaya naman ay niyaya mong lumabas, niyaya mong pumasyal, kumain sa labas, for sure ay hindi ka niya tatanggihan. Yan daw po ang isa rin sa mga senyales na ikaw ay may pag-asa. Kapag inanyayahan mo siya somewhere, ay parati siyang sasagot ng oo, sige. Minsan pa nga kahit na di mo siya yayain, kung minsan siya pa ang magyayaya sa'yo. May kasabihan nga po tayo na kung gusto ay may paraan na, kung ayaw marami ang dahilan na. Diba? So kapag ka ayaw niya talaga sa'yo, ang dami niyang idadahilan sa'yo, wag lang kayong matuloy kung saan kayo pupunta o wag ka lang niyang mapaunlakan. So it means may possibility na makuha mo ang kanyang matamis na oo. Sa mga touching naman, kapag parati siyang dumitikit sa'yo, minsan ano lang yan, yung dikit-dikit yung sa pabali-balikat lang yan, shoulder to shoulder, kapag kayo ay naglalakad. Or kapag napapadikit ang ibang parte niyang katawan niya, halimbawa, braso, kaya naman kamay. Ay doon, tinetesting daw po ni girl kung may voltage na nararamdaman. Alam nyo naman, para makasure po si girl na may sparkle ang kanyang nararamdaman. Minsan kasi malalaman mo na siya na yung taong para sa'yo kapag napadikit ka sa kanya at nakaramdam ka ng voltahe. Ano yung si Voltra? Na umakyat papunta sa puso mo pala, akala ko naman sa ulo mo. At may butterfly sa stomach. O diba, mas bongga po kapag ka true love, yan may pa-butterfly na nararamdaman sa stomach pag kayo ay magkasama, magkadikit. Kahit lang dulo ng daliri lang nyo ang magkadikit, makakaramdam po ng kilig. O yung iba, diba, kapag ka nililigawan, o halimbawa, nahihiya yung babae na tumanggi sa'yo, ihahatid na kita. Ayaw niya sumagot ng oo, ayaw niya sumagot ng hindi. Pero kapag ka ayaw niya sa'yo, abay mauuna siyang maglakad at hindi ka niya ihintayin. Pero kapag ka may pag-asa ka sa isang babae, halimbawang ihahatid mo, for sure, babagalan niya ang paglakad niya para sabay kayo. Hindi ba? Ganon yung mga nagliligawan. O, sino pa dyan ang merong dagdag na tips para sa mga nagliligawan? Doon sa mga online, kadalasan ho, kapag ka nagme-message si babae, unang nagchat-chat, kung minsan, sa kanyang manliligaw, o kaya naman ho ay nagtatanong concern, kumain ka na ba? Nagpahinga ka ba? Uy, baka may ginagawa ka, nakakaabala ako. Yung mga ganun ba? Mga the moves yun ng mga babae. Ano mo, natatawa tuloy si Arabel. O, yan po ang ating first Valentine tips para sa linggong ito. Sa mga susunod na araw, magbibigay pa tayo na ilan pang mga tips na may kinalaman sa Valentine's Day. Happy birthday muna kay Carmen Gila Miura from Ma'am Becky Tezuka. Good morning, Ma'am Becky. Iba naman ang akala mo gusto, yun pala, gusto lang magpalibre sa'yo. Hindi, pero John Oliveros, ganito yan. Okay lang yan May mga babae na kung minsan gusto nga talaga magpalibre. Totoo naman yan Pero kasi sa the moves,
Halimbawa, magkasama kayo. Gusto niya magpalibre, sige, pumayag siya sa'yo. Pero mapapansin mo pa rin na medyo iwas siya sa'yo o hindi siya komportable na kasama ka. Hindi mo rin mararamdaman yung the moves ng babae na dumidikit-dikit ang mga balikat sa'yo. O kaya ay hahawa kapag ka tumatawid. Alam nyo, mga lalaki, may mga styles din ng mga babae. Para maiparamdam nila na kahit papano ay may pag-asa kayo. Kung yung iba baka sakaling nakikita, napapansin din. Pero pasimple lang yung mga style ng mga babae kasi ayaw din namin na matawag na assuming. O kayo naman mga lalaki, ayaw nyo rin na matawag na assuming kaya kung minsan binabaliwala nyo yung mga the moves ng mga babae. Pero meron po yan. Mapapansin mo kung ayaw, medyo tagilid. O kaya naman ay may pag-asa ka talaga at pinatatagal lang niya. O kaya naman ay pinapaasa ka lang talaga, ha? Evan lang, isang magandang umaga sa iyo. Wala dyan sa Las Vegas. Kumusta na, ma'am? Oo, Jojo T, kung minsan kasi nagpapakipot lang. Pero alam mo pa rin ang the moves ng babae kapag ka nagpapakipot lang pero sa totoo ay gusto ka naman talaga. Kapag ka ganoon, minsan kasi ang babae gusto lang niya patagalin yung panliligaw para sinusuyo-suyo at bukod doon, syempre gusto niyang pahirapan yung isang lalaki para naman hindi masabing easy to get siya. Konting tiyaga lang ho. Wag ho kayong maiinip na gusto nyo agad kayo na sasagutin agad, wag magka-holding hands na kayo, wag ho ganon. Virgilio Sakdalan, isang magandang umaga, sabi niya, kapag lumalapit ka at nagtatakip siya ng ilong, alam mo na ang ibig sabihin nun. O ano ibig sabihin nun? Nahihiya siya o mabaho ka? Eli Juanites, isang magandang umaga mula sa Pigkawayan, Cotabato. Ganon din po, happy birthday sa anak ko na si Andrea, sabi ni Jojo T. Andrea T, binabati ka yan ng iyong tatay. Happy birthday sa iyo. Arnel Perez, isang magandang umaga mula sa Ibaan, Batangas. Iba naman akala mo gusto ka, yun pala, ayun, gusto lang magpalibre sa iyo. Yun nga po yung sinabi kanina ni June Oliveros. Happy Monday din kay Arnold Reyes. Luwalyo Tim, good morning mula sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Ganon din kay Nier Perlas ng Purok 12, Magnaga Pantukan, Davao de Oro. Lagi na lang akong busted, sabi naman ni Dante Bonyol. Binabati rin po natin si Edgardo Santos. Oy, kung minsan hindi mo yun makikita ha, yung mga the moves na ganyan sa unang pagpapaalam mo ng panliligaw. Kasi kung minsan ang babae nagdadalawang isip pa yan. So sa una, pwedeng bigyan ka ng pag-asa maliban kung talagang ayaw na ayaw lang niya sa'yo, ha? Pero sa umpisa kasi bibigyan niya ng pag-asa Sa mga susunod na araw, habang nagkakasama kayo, habang hinahatid mo, habang dinidate mo, mapapansin mo na kung ano talaga ang real score sa pagitan yung dalawa, ha? Kay Iingatan ka. Ano bang pangalan mo, Iingatan ka? Na taga Capiz. Good morning sa'yo. Sabi niya, hindi ako magsasawang manood sa'yo, ma. Maraming salamat. Iingatan ka. Ganon din, pagbati natin, isang magandang umaga. Juanito Villanueva, pabati ng happy birthday sa'yo, Juanito Villanueva. Nagdiriwang din ang kaarawan ngayon. Ganon din pagbati natin kay Gary Cabrera. Yun, Gary Cabrera. Magandang umaga. Pakibati din po ang Cabrera family. Di Malibot family watching here in Seattle, Washington. Good morning po sa inyo. Edgardo Santos, good morning mula sa Binyan. At sa mga hindi ko po nabati, nako, pasensya na po. Bukas, meron pa namang bukas. Antabayanan din ang ating panibagong Valentine's topic tomorrow. Pero in the meantime, tayo po yung magpaalam na. Sumayin niyo po ang balitang Promdi ngayong araw ng Lunes. Ito po ang inyong naging lingkod. Ako po, Kisas Hobson. Susunod na si Kong Angel Palmones at ang magandang umaga, Pilipinas. Oras po natin, eksakto yung punto 4:00. Good morning and happy Monday. Number 1 Na naman! Some